Tropical Depression Paolo nagpapatuloy ang paglakas habang papalapit sa Luzon. Pag-asa nagtaas na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora, Quirino at Catanduanes. Malalakas na ulan na aabot ng 200 mm ang posibleng bumuhos simula bukas hanggang Sabado. Peligro ng storm surge, coastal flooding and landslide nakikita sa northern at central Luzon. At posibilidad na maging typhoon bago ang landfall, hindi isinasantabi ng mga eksperto. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Thursday, October 2, 2025. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang sentro ng Tropical Depression Paolo o Bagyong Paolo ay nasa layong 565 km silangan ng Birac, Catanduanes o humigit kumulang na 695 km silangan ng Dait, Camarines Norte. Meron itong maximum sustained winds na 55 km per hour at may pabugso na umaabot ng 70 km per hour. Bahagyang bumagal ang galaw nito at ngayon ay kumikilos na pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Mga kababayan, sa puntong ito ang bagyo ay nasa open waters pa ng Philippine Sea. Pero dahil sa mataas ang sea surface temperature at maganda ang kondisyon sa itaas ng atmosphere, malaki ang posibilidad na mabilis itong lumakas. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, malaking bahagi ng Isabela kasama ang Cauayan City, Iligan City, Santiago City at iba pa. Buong Quirino Province, hilagang bahagi ng Catanduanes. Ang ibig sabihin nito, inaasahan ang hangin na abot mula 39 hanggang 61 km per hour sa mga susunod na 36 hours. Bagamat minimal hanggang minor impact pa lamang, dapat nang maghanda ang mga residente sa mga lugar na nabanggit, lalo na sa mga coastal and upland areas. At dahil dito, meron tayong heavy rainfall outlook ayon sa weather advisory ng Pag-asa. Ngayong araw, October 2 hanggang Biyernes ng gabi, October 3, mayroong 100 to 200 mm na buhos ng ulan sa lugar ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Apayao, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Bataan. Habang sa Biyernes ng gabi, October 3 hanggang Sabado ng gabi sa October 4, 100 to 200 mm na ulan naman sa lugar ng Ilocos Sur at La Union. 50 to 100 mm na dami ng ulan naman sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Mountain Province, Benguet, Kalinga, Pangasinan at Ifugao. Paalala mga kababayan, mas matindi ang epekto ng ulan sa mga kabundugan at elevated areas kaya't mas mataas ang posibilidad ng landslide at flash flood. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo, halos kapareho ang rainfall pattern nito sa mga bagyong Rolly at Umpong noong mga nakaraang taon, kung saan naging malawak ang pagbaha at landslide lalo na sa Cordillera at Cagayan Valley. Kaya naman may posibilidad ng storm surge na aabot mula 1 hanggang 2 metro sa mga baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Kaya naman ang mga nakatira sa tabing dagat ay pinapayuhang lumikas muna o sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. At para sa ating sea condition, inaasahan din ang moderate to rough seas sa northern at central Luzon. Posibleng magtaas ng gale warning ngayong hapon, kaya't pinagbabawal ang paglalayag sa mga maliliit na bangga. At para sa ating forecast track intensity sa Bagyong Paolo, inaasahan na tatahak pakanluran hanggang northwest direction ang Bagyong Paolo. Posibleng maglandfall ito sa Isabela o northern Aurora sa darating na Biyernes, October 3. Malaki rin ang tsansa na maging severe tropical storm o typhoon bago ito tumama sa kalupaan. Pagkalagpas ng Luzon, muling lalakas habang nasa West Philippine Sea at posibleng maging typhoon muli bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado, October 4. Kung tatandaan natin, ganito rin ang naging track ng Bagyong Lawin noong 2016 na dumaan sa Cagayan at nagdulot ng malawakang pinsala kahit hindi dapat mailitin ang Bagyong Paolo kahit sa tropical depression pa lamang sa ngayon. Kaya patuloy nating inaabusuhan na maghanda sa paparating na Bagyong Paolo. Narito ang mga lugar na posibleng maapektuhan direkta ng Bagyong Paolo. Una dyan ang Metro Manila, Albay, Apayao, Aurora, Bataan, Benguet, Bulacan, Cagayan,
Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Quirino, Rizal, Tarlac at Zambales. Ang pinakamataas na wind signal na maaring itaas ay wind signal number 3 o aabot ng wind signal number 4 at posibleng itaas ang partikular sa Northern Luzon at sa ilang bahagi ng Central Luzon. Patuloy na mag-monitor sa mga susunod pang update hinggil dito. Ang signal number 4 ay posibleng itaas sa Isabela at Aurora sakaling lumaki bilang isang typhoon ang bagyong Paulo. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Mga kababayan, paalaala ito sa gitna ng bagyo, lindol at iba pang bagay o sakuna, may Diyos na laging handang umalalay sa ating lahat. At yan ang pinakabagong ulat panahon para ngayong araw ng Huwebes, October 2, 2025. Huwag kalimutang mag-like and subscribe dito sa Pilipinas Weather Ngayon para lagi kayo updated sa mga bagyo, ulan at iba pang mahalagang balita tungkol sa panahon. I-like and share ang video na ito para mas marami pa tayong maabisuhan at mapaghandaan ang paparating na bagyo. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas Weather Ngayon. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat!